Ako si Jessa at kasama ko noon ang boyfriend kong si Mark. Galing kami sa isang maliit na outing sa bundok. Pero dahil mali ang liko namin, napunta kami sa pinakang mahabang kalsada sa probinsya na sobrang dilim at halos wala nang dumadaan na sasakyan. Halos 11:40 PM na. Malakas ang ambon at halos ubos na ang gasolina namin. Nagsisimula na ring mag-ingay yung makina. Huwag ka mag-alala, may gas station dito sa mapa, sabi ni Mark habang tinitingnan ang phone. Pero napansin ko agad, walang signal. Nagpatuloy kami. Tahimik ang lugar, puno at talaib lang. Hanggang sa may lumitaw sa dilim, isang lumang gas station. Pero hindi siya yung tipong modern. Yung signage, luma, kupas, at yung pump, parang may kalawang. Pero may ilaw, mahina. Parang naka-generator lang. Pwede na to, mahalaga may gas, sabi ni Mark. Paglapit namin, may nakita kaming lalaking naka-uniform. Pero luma, yung tipong uniform ng gasoline boy noong dekada 90. Kupas at may name tag na Romy. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya lumapit. Pero tumingin siya sa amin na parang pagod na pagod, malalim ang mata. Gas? Tanong niya, sabay turo sa pump number 2. Wala na kaming choice. Habang nagpapagas si Mark, napansin ko na may 4 na kotse sa gilid ng station. Lahat luma, lahat sira ang bintana, at parang hindi gumagalaw. Pero yung brake light ng isa, umiilaw kahit wala namang tao sa loob. Pinilit kong wag banggitin kay Mark. Pagpasok ko sa mini store para mag-CR, naramdaman ko agad yung amoy ng sunog. Hindi yung pagkain o bagay, kundi amoy sunog na goma at kahoy. Para akong nasa lugar na may nasunog. Naganap ako ng tao para magtanong, pero walang cashier, walang staff. Yung counter, may mga gamit, pero puro alikabok. Yung mga snack, expired na halos 1 dekada. May kalendaryong nakasabit, pero year 2013. Tapos bigla ako nakarinig ng mahina at sabay-sabay na pagkatok sa dingding sa likod. Parang may humihingi ng tulong. Pagbalik ko sa labas, nagulat ako. Si Romy, yung gasoline boy, nakatingin kay Mark habang naglalakad papalayo sa pump. Pero hindi gumagalaw yung paa. Parang dumudulas lang sa lupa na hindi tumatama ang paa sa semento. Sir? Tanong ni Mark, nagtataka. Hindi siya sumagot. Paglingon ni Mark sa akin, nakita ko sa mukha niya na may napansin siya. Lab, may narinig ka bang umuungol? At doon ko narinig, mahina, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Maraming boses, nagkakahalo-halo, parang may mga taong umiiyak. Nagtinginan kami ni Mark, sabay sunod kay Romy para magbayad. Pero pagdating namin sa mini store, wala na siya. Nang buksan ko ulit yung pinto ng shop, wala na ang amoy ng sunog. Wala na rin yung mga gamit na nakita ko. Parang ibang lugar na siya. At sa kisame, may nakasulat gamit ang uling. Umalis kayo habang buo pa ang kotse nyo. Paglabas namin, tahimik ang gas station. Walang ilaw. Yung pump 2, naka-off. Yung kotse namin, hindi naman nabawasan o nadagdagan ng gas. At yung 4 na sasakyan na nakita ko kanina, wala na. Pero ang pinakang nakakatinig balahibo, sa rearview mirror sa bandang dulo ng gas station, may nakita kaming 4 na taong nakapila, puro nakaitim, parang mga silhueta at nasa unahan nila si Romy. Pero ngayon, kita na namin yung mukha niya. Sunog,
Wasak at parang nangingitim na usok ang lumalabas sa bibig niya. Pagkakita namin ni Mark kay Romy at sa tapat na nakapilang anino sa likod niya, parang tumigil ang hangin. Hindi sila gumagalaw, hindi rin sila kumukurap, pero sabay-sabay silang nakatingin sa direksyon ng kotse namin kahit hindi namin nakikita ang mga mata nila. "Mark, paandarin mo na," bulong ko. Agad niyang pinihit ang susi, pero imbis na umandar, 3 beses kong madyot ang makina. Parang may umahatak sa ilalim ng kotse para pigilang gumalaw. "Bilisan mo!" Halos mapasigaw na ako. Pagtaas ng tingin ko, nagulat ako. Kumilos na ang mga anino. Hindi sila naglalakad. Dumudulas lang sila papalapit. Diretso, pero hindi tumitigil. Si Romy ang unang lumapit. Hawak-hawak ang nasunog niyang ID habang nakatulala sa amin. Habang papalapit siya, mas naririnig namin yung mahinang pag-iyak ng maraming tao. Tapos biglang umilaw ang loob ng mini-store. Saglit lang, mga 2 segundo, pero sapat para makita namin. Mga tao, nasa loob, nagsisiksikan at umiiyak, humihingi ng tulong. Puro sunog ang balat. At pagpatay ng ilaw, bigla silang nawala. "Paandarin mo na, Mark, please," sabi ko. Binuksan ni Mark ang makina ulit at sa wakas, umandar ito, pero sobrang lakas ng kabog ng makina, parang naghihingalo. Nang umatras kami, doon nangyari yung hindi ko malilimutan. Yung 4 na anino sa likod ni Romy, sabay-sabay tumingin sa amin at doon ko nakita yung mukha nila. Hindi mukha, sunog lahat, natunaw, walang mata, pero nakanganga. Parang sumisigaw kahit walang lumalabas na boses. Nang makabitaw kami sa pagkadyot ng kotse, agad kaming umatras. Pero habang umaatras kami, napansin ko yung mga brake lights ng mga kotse sa gilid. Nandun na ulit, umiilaw. Pero ngayon, malinaw. May mga tao sa loob, mga nakasiksik, parang hindi nakalabas nung nasunog sila. Lahat sila nakatingin sa amin. Pagliko namin palabas ng driveway, doon nagsimulang mag-ingay ang buong gas station. Mga sigaw, mga bagsak ng pinto, tunog ng salamin na nababasag, at hiyaw ng mga taong humihingi ng saklolo. Parang bumabalik ang araw ng sunog. Nagmamaneho na si Mark ng sobrang bilis. Hindi na kami lumingon, pero habang tumatakbo ang kotse sa highway, may amoy kaming kasunod. Amoy ng nasusunog na goma at laman. Ang mas masahol, sa side mirror namin, nakita naming may mga aninong sumusunod, pero hindi sila tumatakbo. Parang humahabol ang dilim mismo sa amin. Pagdating namin sa barangay hall, halos sumakit yung lalamunan ko sa pagsigaw. Paglapit ng mga tanod, biglang nawala ang amoy, at yung dilim na parang humahabol sa amin, tumigil sa mismong dulo ng kalsada. Parang may invisible na guhit na hindi sila pwedeng lumampas. Pagkwento namin, hindi sila naniwala. Pero may isang matandang tanod na biglang tumahimik at nagtanong, "Anong gas station pinuntahan nyo?" Nung sinabi namin yung lokasyon, hindi na siya nagulat. "Yung gas station na yun, nasunog noong 2013. Maraming hindi nakaalis. Yung mga katawan nila, hindi na halos nakilala." Tumingin siya sa direksyon ng kalsada. May nagsabi na may nakikita pa ring ilaw doon tuwing malakas ang ulan, pero wala na talagang tao ron. Kinabukasan, bumalik kami sa lugar kasama ang ilang barangay tanod. Tinuro namin ang gas station, pero wala kami nakita. Puro abo, puro kalawang, at natumbang poste. Walang ilaw, walang pump, walang mini store. Walang kahit isang bakas na ginagamit pa ito. At sa gitna ng lupang sunog, may isang name tag sa sahig. At ang pangalan, Romy.
Hindi na kami dumaan doon muli at tuwing naaamoy ko ang sunog na goma, parang bumabalik pa rin lahat. Hanggang dito na lang po. Salamat. Magandang araw, Sir Dave. Gusto ko lang magkwento ng karanasan ko sa gas station. Ako nga pala si Marco. Night shift sa isang maliit na gas station sa may highway papuntang probinsya. Tahimik lang dapat ang duty ko. Mag-refill, maglinis, tapos magbantay sa counter. Pero nung gabing yun, may naramdaman akong hindi normal. Mga 1:30 AM, halos wala nang dumadaan na sasakyan. Yung ilaw sa poste namin, medyo nagpi-flicker. Pero sanay na ako doon. Nagwawalis ako sa gilid ng air pump nang biglang may amoy na parang sunog na goma. Akala ko galing sa engine ng isang dumaan na truck, pero wala namang dumaraan. Pagbalik ko sa loob ng shop, napansin ko yung CCTV monitor. May static. Yung camera sa pump number 3, nag-iiba-iba yung kulay. Parang nag-glitch. Pinindot ko para i-reset, pero ayaw. Tapos bigla akong kinilabutan dahil parang may anino na dumaan sa frame kahit wala naman talagang tao sa labas. Lumabas ako para i-check, pero pag-apa ko pa lang sa labas, malamig na malamig ang hangin. Yung tipong hindi normal sa lugar namin. Tapos, yung pump number 3, gumalaw ng mag-isa. Nakababa yung handle, pero parang may umiipit na hangin. Hello? Boss? May tao ba dyan? Tanong ko, pero walang sumasagot. Tahimik, wala ring sasakyan. Pagbalik ko sa loob, biglang nag-ring ang landline. Pero ito ang nagpatayo ng balahibo ko. Pagsagot ko, walang boses, pero may humihingal. Parang nasa tabi ko lang. Parepil, pump 3. Bulong ng boses. Sobrang latang-lata. Sinilip ko agad sa labas. Walang sasakyan. Pero yung ilaw sa pump 3, kumikislap. Pagbalik ko sa monitor, halos nalaglag ako sa upuan. May lalaki sa CCTV, nakaupo sa loob ng isang lumang kotse, nakayuko. Yung headlight ng sasakyan, naka-off. Pero ang problema, hindi ko nakitang pumasok ang sasakyan at hindi ko marinig yung makina. Habang nakatitig ako, dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya. Pero wala siyang muka, parang nalulusaw na itim na laman lang. Tumunog ulit ang landline. Bilisan mo. Wala na ako. Pagkababa ko ng telepono, nanginginig na talaga ang kamay ko. Hindi ko alam kung tatakbo pa ako palabas o tatawag ng tulong. Pero nang tumingin ulit ako sa CCTV, doon talaga ako natigilan. Yung kotse sa pump 3, biglang umuga. Parang may kumakalabog sa loob. Yung ilaw sa paligid, nagpi-flicker. Napilitan akong lumabas kahit halos nanlalambot ang tuhod ko. Paglapit ko sa pump 3, doon ko naramdaman yung sobrang bigat ng hangin. Parang may nakapatong sa dibdib ko. Nilapit ko ang ilaw ng phone ko sa bintana ng kotse. Pero walang tao sa loob. Pero sa salamin ng driver's seat, may mga bakas, hindi normal na kamay. At ang marka ay parang sunog. Tapos narinig ko ulit yung mahina at putol-putol na bulong galing sa mismong loob ng kotse. Andito pa ako. Huwag mo kong iwan. Bigla ko napaatras. Pag-angat ko ng tingin, may anino sa likod ko. Mahaba, parang nakadikit sa paa ko. Paglingon ko, wala namang tao. Pero yung anino, hindi nagmamatch sa katawan ko. Nakahawak sa balikat ko.
Tapos sumara yung pinto ng kotse. Malakas. Yung tunog, kumalat sa buong gas station. Pagbukas ko ulit, wala nang anino. Pero yung likod ng t-shirt ko, basa, na parang may humawak. Pagpasok ko ulit sa mini office namin, nagulat ako. Sa monitor, may bagong frame na lumabas. Camera angle na hindi amin. At yung nakita ko, ako, nakatayo sa palm tree. Pero yung ako sa screen, nakatayo ng sobrang tuwid. At may madilim na likod ng ulo na parang hukot. Yung kamay niya, nanginginig. Tapos unti-unti niyang nilingon ang mismong direksyon ng camera. "Umalis ka." May boses na bigla nagsalita sa likod ko. Parang boses ng dalawang tao na nag-overlap. Paglingon ko, wala. Pero yung pintuan sa likod, biglang bumukas ng mag-isa. Parang hinihila ko palabas. Doon ako tumakbo. Sobrang bilis kong lumabas papuntang highway kahit walang dumaraan. Kahit sobrang dilim, hindi na ako lumingon. Hindi ko na binalikan ang gas station. Kinabukasan, tinawagan ko yung supervisor namin at nagpasa ako ng immediate resignation. Sabi ko, may emergency sa pamilya. Hindi ko na binanggit ang nangyari. Pero ito ang pinakang nakakakilabot. Nag-message siyang isa kong kasamahan na pumasok noong sunod na gabi. Sabi niya, "Pre, may naiwang print yung CCTV kagabi. Parang ikaw yung nasa palm tree. Pero sabi mo 'di ba, wala ka na sa duty nun. Sino yun?" Pinicturan niya at sinend sa akin. At yung nakalagay na oras sa printed frame, 15 minutes pagkatapos akong tumakbo at makaalis. At yung ako sa larawan, nakangiti. Ako si Elmer, night shift gasoline boy, sa isang gas station sa gitna ng probinsya. Ilang buwan pa lang ako doon, pero sanay na ako sa katahimikan tuwing madaling araw. Yung tipong animoy walang tao sa mundo. Puro kuliglig at hangin lang ang kasama ko. Pero iba ang gabi na yon. 2:50 AM, nagmamap ako sa harap ng mini store. Walang dumadaan na sasakyan, walang ingay. Pati aso sa paligid, tahimik. Napansin ko na parang lumalamig ang hangin. Yung parang may humihigop ng init sa paligid. Napaangat ako ng tingin nang biglang umilaw yung sensor light sa gilid ng gas station. Yung pang customer na dapat umiilaw pag may dumadaan. Pero wala. Walang kotse, walang tao. Pero biglang nag-flicker ang ilaw. Parang may dumaan sa harap nito. Tumabi ako sa glass door. Nagmasid. Doon ko narinig yung unang hindi normal. Tunog ng kandila. Yung patak ng natutunaw na wax. Hindi ko ma-explain pero kabisado ko yung tunog dahil altar boy ako dati. Pagtingin ko sa highway, unti-unting lumitaw sa dilim ang mahabang anino. Parang mga tao, pero mababagal gumalaw. Puro nakaitim. Mga balabal na hanggang lupa. May hawak silang kandila, mahaba, nakasindi. Yung apoy ng kandila, hindi kumikislap kahit may hangin. Dumaan sila sa mismong harap ng gas station. Marami sila, hindi bababa sa 20. Walang boses, walang yabag. Parang hindi lumalapat sa lupa yung mga paa. Pinakamatanda sa kanila o mukhang pinakamatanda, nakayuko habang naglalakad. Yung mukha niya, hindi ko makita. Pero yung buhok niya, puting-puti. Nakatitig sila sa kalsada, parang may sinusundan na hindi ko nakikita. Doon na ako kinabahan nang bigla silang huminto. Sabay-sabay, sa mismong tapat ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko, pero may ilang humarap sa direksyon ko. Parang naramdaman nila na may nakatingin.
Napaatras ako. Ang puso ko parang gusto nang kumawala. Agad akong tumakbo papasok sa CR, yung maliit na nasa likod ng tindahan. Pagpasok ko, mabilis kong sinarado ang pinto at hinawakan yung knob para hindi bumukas. Tapos narinig ko na isang mahinang pag-usal. Hindi ko maintindihan ang lengguwahe. Para siyang dasal pero baliktad ang tunog. Humihina, lumalakas, tapos humihina ulit. Tapos biglang tumigil. Tahimik, walang kahit anong tunog. Nagtagal ako sa loob ng CR. Mga 10 minuto. Hanggang unti-unti nang bumalik sa normal ang hangin. Dahan-dahan akong lumabas. Nanginginig pa rin. Wala nang tao sa labas. Wala nang prosesyon. Pero may naiwan sa mismong harap ng pinto ng CR. Isang nakatayong kandila. Pagkakita ko sa kandila sa harap ng pinto ng CR, nanigas talaga ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano yun napunta doon. At ang mas lalong kinilabutan ako, hindi namamatay ang apoy kahit malakas ang hangin. Dahan-dahan ko itong nilampasan. Ayaw ko talagang hawakan. Pero paglipat ko ng tingin sa mini store, parang may anino sa loob kahit patay lahat ng ilaw. Huminga ako ng malalim, sabay lakad papunta sa pinto ng shop. Pero bago ko pa mabuksan, may narinig akong isang maliit na yabag sa likod ko. Paglingon ko, may nakatayong batang babae, nakaitim. Yung damit niya, parang damit pang luksa, na lumang-luma. Hindi siya gumagalaw, hindi siya kumukurap. Hawak niya yung parehong kandila na nakita ko kanina. Ang pinaka nakakatakot, walang sindi yung kandila niya. Pero may usok na lumalabas sa dulo nito. Parang kakatapos lang patayin. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako makatakbo. Hanggang sa tinaas niya dahan-dahan ng isang kamay at itinutok sa bandang highway. Doon dumaan yung prosesyon kanina. Parang sinasabi niyang, "Sumunod ka." Pero hindi ako tanga. Tumakbo ako papasok sa shop. Sinarado ko agad yung pinto. Kinuha yung susi at ikinandado. Nanginginig ako habang tumatakbo papunta sa likod para patayin yung breaker. Kaso bago ko pa maabot, bumukas ang pinto. Isang malakas na bagsak. Pero hindi galing sa pinto sa harap. Galing sa CR. Narinig ko yung pag-usal ulit. Yung parang dasal pero baliktad. At mas malakas ngayon. Hindi siya galing sa isang tao. Parang galing sa marami. Parang yung buong prosesyon nag-uusap ng sabay-sabay sa loob ng maliit na CR. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Napaupo ako sa ilalim ng counter. Nagtakip ng tenga. Pero mas lalo lang lumakas. Pagkalipas ng ilang segundo, bigla na lang tumigil lahat. Nakakabinging katahimikan. Pagangat ko ng ulo, nakita kong nandun pa rin sa labas yung batang babae. Nakasilip sa salamin. Pero may bago. May mga nakatayo sa likod niya. Yung mga kasama sa prosesyon. Hindi gumagalaw. Parang mga anino na nakadikit sa dilim. Isa sa kanila, dahan-dahang itinuro ang gilid ko sa mismong ilalim ng counter. Parang gusto nila akong lumabas. Doon na ako nagpasya. Tatakbo ko palabas. Hindi ko na kaya. Binuksan ko ang likod na pinto. Diretso takbo papunta sa highway kahit madilim. Kahit walang tao. Kahit parang may nakasunod na malamig na hangin sa likod ko. Tumakbo ko nang hindi na lumilingon. Hanggang sa makaabot sa barangay outpost. Mga ilang kilometro lang. Bumalik pa rin naman ako sa gas station kinabukasan at nag-duty ulit ako. Pero hindi ko na ulit nakita yung mga nagpo-prosesyon. Ako nga po pala si Andy, isang gasoline boy
sa isang maliit na gas station sa baryo namin sa probinsya. Madalas panggabi ako, kaya sanay na ako sa katahimikan at sa mga prank ng mga driver na nanggugulat. Pero yung gabing yun, hindi prank, hindi biro, hindi ko malilimutan habang buhay. Mga alauna ng madaling araw, kakatigil lang ng ulan, kaya basa pa ang sahig at malamig ang hangin. Bukod sa ingay ng kuliglig at patak ng tubig sa bubong, halos wala ng tunog. Nasa loob ako ng mini store, nag-aayos ng resibo, nang bigla kong makita sa bintana na may paparating na headlight. Mabagal lang. Lumabas ako, dala ang payong at napakunot ang noo ko. Lumang kotse, napakaluma, parang galing dekada 60. May kalawang, tagpi-tagpi, pero maayos ang andar na parang bagong tune-up. Huminto ito sa pampuan at gaya ng trabaho ko, agad akong lumapit. "Boss, full tank?" Pero paglapit ko sa bintana ng driver, doon ako kinabahan. Walang tao sa loob. Walang tao. Hindi ako nagbibiro. Yung upuan, walang kahit anong bag, walang jacket, walang cellphone, wala. Pero naka-on ang makina, nakailaw ang dashboard, at may naririnig akong humihinga, mahina, parang nanggagaling sa mismong loob ng kotse. Tinapik ko ang bubong. "Sir? Ma'am? May tao po ba rito?" Tumingin ako sa paligid, baka lumabas lang. Pero wala. Puro dilim at puno lang ang nakikita ko. Nung yumuko ako para silipin ulit yung loob, may napansin akong kakaiba. May marka ng kamay sa salamin sa loob. Pahaba, parang kamay ng bata. Pero 3 daliri lang. Hindi ko alam kung bakit, pero napaatras ako ng hindi ko sinasadya. Dahil wala akong choice, nagpasya akong i-check yung pump kung gumagana. Pero pagharap ko, nagulat ako. Kusa siyang nag-on. Wala akong pinindot. Biglang tumunog ang pump. Parang may nagpapagas kahit walang sumisigaw o nagpapakita. Nanginginig ako, pero nilapitan ko pa rin. Baka nag-short circuit. Pero habang nakayuko ako, may napansin ako sa gilid. May anino sa mismong pinto ng driver's seat. Anino ng tao. Umatras ako. "Boss, sino ka?" Kahit alam kong walang sasagot. Biglang sumara ang pinto ng kotse ng malakas. At doon ko narinig isang mahabang paghinga, parang buntong hininga ng taong matagal ng pagod. Sumilip ulit ako sa bintana at nanlamig ako. Sa passenger seat, may nakaupo. Isang silhouette lang, pero malinaw na tao. Nakadikit sa bintana ang muka, pero wala siyang muka. Parang anino lang o kaluluwa. Putang. Tumakbo ko pabalik sa mini store. Sinarado ko ang pinto, naglock at nagsiksik sa pagitan ng freezer at counter. Nanginginig ako habang pinapanood ang kotse sa glass window. At doon ko nakita ang hindi ko kayang ilarawan. Umarangkada ang kotse ng kusa. Pero imbis na umalis sa driveway, umikot ito sa gas station. Parang may hinahanap. Nililibot ang buong gas station. 3 beses, 4, hanggang 5. At sa bawat ikot, papalapit ng papalapit ang mismong headlight sa pinto ng mini store. Nang pang-6 na ikot, huminto ito sa mismong harap ng mini store. Tumigil ang makina. At pagkatapos ng ilang segundo, umilaw ang interior light. May nakita akong parang kamay na puti, mahaba ang daliri, kumakapit sa likod ng driver's seat. Unti-unting umaangat. Hindi ko na inintay. Tumakbo ako sa likod, lumabas sa emergency exit at diretso takbo papunta sa barangay hall.
Mga 1 kilometro ang layo. Pagbalik namin kinabukasan kasama ang may-ari, tanod at pulis, ipinakita ko ang pump 1. Pero ito ang nakakapagtaka. Wala ni isang bakas ng kotse. Walang tire marks. Walang gas drop sa sahig. Walang kahit anong bakas na may dumaan. Wala ring record sa CCTV. Blank ang footage mula 1 AM hanggang 1:30 AM. Oras kung kailan ko nakita yung kotse. Sabi ng tanod, may nasunog na lumang kotse dito noong 2015 habang nagpapagas. Walang nakalabas. Ayaw ko nang pakinggan ng kasunod. Ayaw ko nang malaman kung totoo o hindi. Kinabukasan, nag-resign ako. Ako nga po pala si Lani. Simpleng may bahay na mahilig mamalengke ng maaga para hindi na sumabay sa dagsa ng tao. Sanay ako gumising ng 3 AM para makapila sa sariwang isda. Paulit-ulit lang ang routine. Pero noong isang araw, hindi ko makakalimutan. 3:00 pa lang ng madaling araw, naglalakad ako papunta sa palengke. Medyo malamig ang hangin at tahimik ang kalsada. Tanging ilaw lang ng poste ang nagbibigay ng liwanag. Pagdating ko sa gate ng palengke, nagulat ako. Sarado pa, tahimik, walang kahit isang tindero. Walang ilaw, walang ingay ng trolley o kahon. Pati bantay, wala din. Siguro masyado lang akong maaga ngayon, sabi ko sa sarili ko. Naghintay muna ako sa gilid, pero napansin ko, may maliwanag na ilaw sa dulo ng palengke, sa bandang poultry section. Akala ko, may maagang delivery, kaya naglakad ako papalapit. Baka may bukas na pwesto. Habang papalapit ako, mas naririnig ko yung tunog na parang dinudurog na buto. Pagdating ko, may narinig akong ingay ng pakpak, pero hindi normal na tunog ng manok. Parang nagpupumiglas, ang lakas, at may humahagibis na parang puwersa. Sinilip ko mula sa gilid ng dahan-dahan at doon ako natigilan. May babaeng nakaluhod sa sahig, nakadaster, mahaba ang buhok, pero kakaiba. Hawak niya ang buhay na manok at kinagat niya ito sa liig mismo. Habang sinasakmal niya ang liig ng manok, gumagalaw pa yun, pumipitik ang pakpak, umuungol pa. Yung babaeng kumakain, kumikiskis ang ilong niya sa laman ng manok, parang takam na takam sa dugo. Pagdating sa gitna, bigla siyang tumigil. Naramdaman niya sigurong may nakatingin. Unti-unti niyang inangat ang ulo niya at tumingin ng diretso sa akin. Namumula ang mata, halos puno ng dugo ang bibig. Pati liig niya may talsik. Tapos bigla siyang ngumiti. Binitawan niya ang manok at nahulog sa sahig. Pero gumagalaw pa rin na parang naghihingalo na. Ako, napaatras, humigpit ang hawak ko sa bag ko. Gusto kong tumakbo, pero parang nanigas yung paa ko. Tapos narinig kong sinabi niya sa akin, "Gusto mo?" Sabay turo ng daliri niya sa manok na buhay pa na nilapa niya kanina, pero halatang nangihina na. Nanlamig ako. Lumuha ang mata ko sa takot at tumakbo ako. Hindi ko na tinignan kung susunod pa siya. Pero ang pinagtataka ko hanggang ngayon, nung tumakbo ako, hindi siya tumayo, hindi niya ako hinabol. Nang makalayo ako, huminto ako sa gilid para huminga. At sa mahinang hangin ng madaling araw, narinig ko pa rin mula sa loob ng palengke yung boses niya. "Balik ka, marami pa." Umuwi ako agad. Hindi ako namalengke nung araw na yon. Pagdating ko sa bahay, nanginginig pa ang tuhod ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kung bakit wala akong nabili o bakit ako hingal na hingal. Nakaupo lang ako sa sopa,
yakap ang bag ko habang naririnig ko pa rin sa isip ko yung boses. Balik ka, marami pa. Hindi ako nakakain ng maayos buong araw. Kada pumipikit ako, nakikita ko ulit yung babae. Yung ngipin niya na may nakasiksik na balahibo ng manok. Yung mata niyang sobrang pula. Hanggang gabi, gising pa rin ako. Gusto kong malaman kung totoo ba ang nakita ko o gawa lang ng pagod. Kinabukasan, mas maliwanag na. Mga 7 AM bumalik ako sa palengke kahit natatakot. Marami ng tao, maingay, nagbebenta, nag-aayos. Nilakasan ko ang loob ko at pumunta sa poultry section. Normal naman. Pero may kakaiba. May nakausli sa gilid ng pader, parang tuyo at may balahibo. Lumapit ako at ang nakita ko, piraso ng pakpak ng manok. Halos tuyo na, pero may marka ng kagat. Parang ngipin ng tao. Lumapit sa akin ng isang matandang tinderang nakapwesto sa tabi. Tingin ka ng manok, iha? Tanong niya. Umiling ako. Ate, may nagtitinda ba dito ng maaga? Babaeng mahabang buhok po, meron po ba? Natigilan yung matanda. Dahan-dahan siyang tumango. Pero hindi normal ang ekspresyon niya. Parang nagdududa kung sasabihin niya ba o hindi. Ah, yung babae bang yon? Matagal nang wala yun dito. Minsan may nakakakita daw sa madaling araw. Marami nang nakakapansin pero wala kaming makita sa oras na maraming tao. Anong ibig niyong sabihin? Lumapit siya sa akin at halos bumulong na lang. Yung butcher dito dati, nagbibenta ng manok. Isang gabi raw, may nagnakaw sa kulungan nila, pero hindi tao. Nakita raw nila yung babaeng nagnakaw, pero nung hinabol nila, lumipad. Nagkaroon ng pakpak. Napalunok ako. Maski kami, hindi alam kung tao ba yun o hindi na talaga. Pero simula nun, kada madaling araw, may nawawalang manok. Hindi namin makita kung nasaan napupunta, pero may naririnig kaming umuungol. Tapos biglang nawawala. Hindi namin alam kung saan nanggagaling. Hindi ko na tinapos ang usapan namin. Umalis na ako at hindi na ako tumingin pabalik. Hanggang ngayon, namamalengke pa rin naman ako, pero hindi na ako pumupunta ng sobrang aga. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat po. Isa po ako sa mga silent listener dito sa pagsapit ng Takip Silim. Naisipan ko lang magbahagi ng kwento at sana magustuhan ng mga katakip silim natin. Ako nga pala si Ryan, 27 years old, tindero ng gulay mula bata pa. Halos buong buhay ko, dito ko naginugol. Dito na rin ako natuto tumulong sa pamilya. Kahit ganun, hindi ako takot sa puyat, amoy panis na karne, o kahit daga sa tabi. Karaniwan na lahat yon sa tulad ko. Pero nung araw na yun, may naranasan ako na kahit anong tapang ko, hindi ko kayang baliwalain. Lunes ng madaling araw, mga 3:30 AM. Maaga akong dumating para mauna sa bodega ng gulay. Medyo madilim pa at halos wala pang tao. Ilang tindero lang ang mga nag-aayos ng pwesto. Tahimik, maliban sa mga tunog ng metro ng tubig. Ako lang mag-isa sa pwesto ko. Tinanggal ko yung mga tuyo at bulok na dahon ng pechay. Habang inaayos ko, may naamoy ako na parang luma na karne, yung panis. Akala ko galing sa katabing meat section. Wala naman akong pake, sanay naman ako sa amoy sa palengke. Pero habang tumatagal ang oras, napansin kong wala talagang nagbubukas sa meat section. Dati, sila pa ang nauuna sa amin, pero ngayon,
Sarado pa lahat. Pati ilaw doon patay pa. Bigla ko narinig na parang may bumagsak na metal sa loob. Napatingin ako, pero wala akong makita. Madilim. Nagpatuloy lang ako sa pagbabalat ng repolyo. Ngunit ilang minuto pa, may dumaan sa gilid ko. Nakasuot ng maitim na apron. Parang may dikit na tuyong dugo. Ang inisip ko baka butcher. Nagmamadali lang. "Boss, maaga ka ngayon ah," sabi ko sabay ngiti. Pero hindi siya sumagot. Hindi man lang lumingon. Dumiretso lang papasok sa madilim na midsection. Nilamig bigla ang kamay ko. Napansin ko, wala man lang tunog yung yapak niya. Maya-maya, may isa pang dumaan. Pero sa likod ko naman this time. Hindi ko nakita ang muka, pero amoy bulok na karne ulit. Tumingin ako ng mabilis, pero wala. Wala talagang tao sa paligid. Ako lang, at yung ilang tindero sa dulo na wala pang ginagawa. Kinabahan ako, pero pilit kong iniisip na baka puyat lang ako. Kaya umupo ako. Nagbukas ng thermos para magkape. Pagbukas ko, may narinig ako sa likod ko. Paus na boses. "Sarap, fresh." Nanigas ako. Dahan-dahan akong lumingon. Wala namang tao. Pero sa may bandang sahig ng midsection, kahit madilim, may nakita akong paa. Basa ng parang dugo. At unti-unti itong lumalakad pabalik sa dilim. At doon ako napakapit sa mesa. Ngayon lang ako kinilabutan ng ganito sa palengke. Tumigil ako magtimpla ng kape. Hindi ko alam kung tatayo ba ako o tatakbo palabas. Pero bago pa ako makapagsalita, may tumunog ulit sa loob ng midsection. Hindi nakalansing ng metal, kundi parang hinihila. Parang kaladkad na karne sa sahig. Napaatras ako. Napansin ko pa yung sahig papunta sa midsection. May bakas ng malagkit na pula. Dahan-dahan itong umaagos. Parang sariwang sabaw ng karne. Tumigil sa tapat ng pwesto ko. Parang sumusunod. "Uy, sino ka ba?" Napasigaw ako kahit nanginginig ang boses. Sagot sa akin, wala. Pero may nakita akong kamay na kumapit sa gilid ng mesa sa loob. Maputla, may hiwa, may parang tinanggal na laman. Dahan-dahan itong tumayo, pero hindi tao ang pag-angat. Parang sabit-sabit ang buto. At mula sa dilim, may lumabas na hugis katawan, pero walang balat sa bandang tagiliran. At yung apron niya, yun pala. Hindi man siya ng dugo, basa talaga ng dugo. Nakasabit pa ang isang piraso ng karne sa balikat niya. Akala ko hindi kanya, pero baka sa kanya mismo. Hindi ako sigurado. Yung boses niya, paos. Parang nanggagaling sa lalamunan na may laslas. "Fresh, gusto mo?" Nakatayo lang ako, pero namumutla na ako. Hindi ako makagalaw. Bigla siyang lumapit, na parang lumulutang lang ang katawan. Hindi ko na hinintay pa. Nabitawan ko yung thermos. Tumakbo ko palabas ng palengke. Narinig ko pa ang sigaw sa likod ko. "Bumalik ka. Marami pa." Yan ang huling salita bago ko tuluyang nabuksan ang gate at makalabas. Paglingon ko, tahimik na ulit ang loob. Walang dugo, walang tao. Parang walang nangyari. Akala ko guni-guni lang. Pero pagdating ng umaga, nagbalik ako kasama ang isang tindero. Paglampas namin sa midsection, may nakita yung kapwa ko tindero sa sahig. Isang kamay, nakatupi at kulubot. May ID card pa sa pagitan ng daliri. Nakasuot ng apron sa picture. Butcher nga. Matapos yun, hindi ko alam kung kaninong kamay yun. Pinaimbestigahan sa mga pulis, pero ako, hindi ko na inalam pa.
Hindi na ako nagbalik sa pwestong yun at hindi na ako nagtinda. Hanggang ngayon, Sir Dave, bukas pa rin yung palengkeng yun. Ako si Bea. Mahilig mamalengke tuwing hapon para bumili ng karne at gulay para sa pamilya ko. Normal lang ang buhay ko, pero noong nakaraang linggo, may nangyari na hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip ko. Hapon yun, naglalakad ako sa palengke para bumili ng baboy at manok. May bagong tindero sa isang sulok, isang lalaki. Medyo kakaiba ang aura. Yung mata niya, parang matalim tumingin. May kakaibang ngiti rin siya. Lumapit siya sa akin at sinabing, "Miss, gusto mo ba ng mura at sariwang karne? Mababa lang ang presyo nito, pero sobrang kalidad." Tumingin ako sa tray niya. Totoo nga, mura at mukhang sariwa ang karne. Napangiti ako at napagdesisyon ng bumili. Binalot niya ang karne at hinawakan ng kamay ko saglit. Parang may kakaibang init na dumaloy sa balat ko. "Salamat, miss. Ingat sa pagluluto," sabi niya, sabay ngiti. Pero yung ngiti niya, hindi ko maipaliwanag. Parang may tinatago. Pag-uwi ko sa bahay, nilagay ko agad sa mesa ang karne. Habang iniikot ko para hugasan at budburan ng asin, may napansin akong kakaiba. May unti-unting lumalabas na linya na parang tattoo sa laman ng karne. Hindi ito ordinaryong tattoo. Malabo sa simula. Parang tattoo ng tao. Pero unti-unti itong nagiging malinaw. Napahinto ako sa pagbabad ng karne. Napalapit ako at binabad pa ng konti sa tubig at asin. At doon ko nakita, parang balat at hugis ng tao ang karne. Nanlaki ang mata ko. Napatigil ako. Ramdam ko yung init sa paligid. Parang may nakatingin sa akin. Bakit? Bumulong ako sa sarili ko. Nang makita ko ang tattoo sa karne, parang tumigil ang oras. Malinaw na ngayon. Hugis tao. Ang init sa paligid ng kusina. Parang may humihinga sa akin. At naramdaman ko na parang may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Bigla kong naalala ang lalaki sa palengke. Ang ngiti niya, ang mata niya, ang paraan niya ng paghawak sa kamay ko nung bumili ako ng karne. Tumingin ako sa bintana pero walang tao. Ngunit ramdam ko na may nakatitig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nilapitan ko ang karne. Nilagyan ko ulit ng asin. Sa pag-ikot ko ng karne, parang naramdaman kong gumagalaw ito. Napahinto ako, nanginginig. Tumakbo ako palabas ng kusina. Pumasok ako sa kwarto ko at isinara ko ang pinto. Ngunit kahit doon, may naririnig akong paos na boses. "Tulungan mo ko. Kinatay niya ako." Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinabukasan, bumalik ako sa palengke. Ngunit wala na siya. Wala rin yung tindero. Ang iba pang tindero, hindi rin kilala ang lalaki. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung sino yun. Pero hanggang ngayon tuwing mamimili ako ng karne, pinipili ko na lang yung kilalang tindera. Ako si Danilo. Karaniwang mamimili sa palengke tuwing hapon. Mahilig ako sa sariwang gulay, lalo na yung pechay at repolyo. Pero nung nakaraang linggo, may nangyari na hindi ko makakalimutan. Biyernes ng hapon yon. Pumunta ako sa palengke para bumili ng gulay. Marami pa ring tao, maingay, may amoy ng isda at bagoong. Tipikal na palengke sa oras na yon. Napadpad ako sa stall ng isang bagong tindera. Babae. Mukhang mabait. Nakangiti siya.
Pinili ko yung pinakang berdeng petchay. Binili ko at agad ko itong dinala sa bahay. Pagdating ko sa kusina, inihanda ko yung gulay. Nilinis ko muna at habang hinuhugasan, napansin kong may kakaibang amoy. Baka may naiwan lang na lupa, sabi ko sa sarili ko. Pero nung tinanggal ko ang isang dahon, lumabas ang uod. Maraming uod, kumakalat sa kamay ko. May nahulog pa sa lababo. Inaluan ko ng kalamansi para malinis. Pero mas lumabas pa ang mga uod. Ulo at katawan ng uod, gumagalaw pa. Nanlaki ang mata ko. Parang hindi na uubos ang uod. Ano ba to? Galit at medyo nasusuka na ako. Tinapon ko agad ang gulay sa lababo. Pero may halong takot at curiosity. Bakit ganun? Sariwa naman sa paningin ko. Kinabukasan, nagdesisyon akong bumalik sa palengke at puntahan yung tindera. Pero pagdating ko sa stall niya, wala na siya. Wala. Hindi lang ang tindera. Wala na rin yung stall. Ang paligid, normal. Ibang tindera lang ang naandoon. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Para bang hindi naman talaga siya nagbebenta doon. Kahit nagtatanong-tanong ako, walang makapagsabi kung sino yon. Walang nakakakita, walang nakakaalala. Ang tumatak lang sa isip ko ay yung uod. Kasi nakakapagtaka, mukhang fresh yung gulay, pero maraming uod na lumabas na parang hindi na uubos. Mula noon tuwing bumibili ako ng gulay, tinitignan ko na ng mabuti. Ngunit isang bagay ang malinaw. Huwag ka basta-bastang magtitiwala sa bago at mukhang mabait na nagbebenta sa palengke. Hindi lahat ng sariwa ay ligtas.